Sa ibang balita, lumantad na si Fernando Luna, ang itinuturong presidente ng Aman Futures Group. Ang kumpanya sangkot sa isang malaking investment scam. Pero iginit ni Luna, wala raw siyang kinalaman sa pagpatakbo ng kumpanya dahil driver lang daw siya sa Aman Futures. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Mangiyak-ngiyak si Fernando Luna nang lumantad sa DOJ kanina kasama ang asawang si Nympha. Si Luna ang itinuturo ng ilang biktima na presidente raw ng Aman Futures Group na pagmamayari naman ni Manuel Amalillo. Matagal daw na nagtago si Luna at kanyang pamilya sa pangambang balikan sila ng mga galit at naniningil na mga investor. Ang sabi ni Luna, biktima lang din daw siya. Driver lang daw siya nang unang pumasok sa Aman. May mga papel daw na pinapipirmahan sa kanya na nilagdaan naman niya nang hindi raw binabasa. Kalaunan sa mga dokumentong nakita raw ni Luna, presidente na siya ng Aman. Sa Articles of Incorporation sa Securities and Exchange Commission, kabilang si Luna sa mga incorporator. Inopera niya ako ng 10,000 na salary. Siyempre, tumanggap na ako. So driver po kayo ni Mr. Amalillo? Driver security po. Pero kayo po yung mamatay ng presidente? Yun sir, kasi mayroong mga papilis na dumadating doon sa amin, papirmahan na lang. Hindi niyo po binabasa? Kasi sabi niya, walang problema yan kasi sa akin, ako nang bahala dyan. Aminado si Luna na siya mismo ang humaharap sa mga investor at tumatanggap ng pera nila. Siya rin daw ang nagbibigay sa kanila ng kita. Sabi ni Luna, nakakapagbayad naman sila sa mga investor at lahat ng sobrang pera, idinedeposito niya sa account ni Lilia Lim Gan at sa account mismo ni Amalillo. Si Gan ay isa sa mga sinasabing board of directors ng kumpanya at nauna nang lumantad noong Nobyembre at hawak ngayon ng NBI. Meron naman akong dineposito dyan yung na-deposito ko lang, hindi ko lang na-estimate, basta yung binigay lang ng mga deposit slip sa akin, merong 951 million. Sa Malaysia? Hindi, sa accounts ni Amalillo at saka kay Lilian Limgan. Kahit nga mga kamag-anak namin hindi nakapagkuha ng pera. Kasi hindi ko na-expect na ganyan ang mangyayari. Iniisip ko, mga kamag-anak ko, hindi ko sila pinakas out. Kasi ang iniisip namin, itong December, dito kami magkakas out para masaya kami lahat. Sila mismo ang inuuna ko. Lahat ng mga kapatid ko walang nakuha ang pera kahit ako. Mula raw Setyembre, nagkaproblema na ang kumpanya at 10 tseke na lang ang iniwan sa kanya ni Amalillo. At nang pumutok na ang scam, tuluyan daw niya na itong hindi nakita o nakausap man lang. Boss, I'm here now in DOJ. Please, help. Hanggang sa loob ng preliminary hearing, hindi mapigil ni Luna ang sarili sa pag-iyak. Handa raw maging state witness ang mag-asawang Luna. Hindi nga niya alam na presidente na pala siya sa 3 corporation. Ang ibig kong sabihin, in short, they are all victims of Manuel K. Amalillo. If it is necessary, ready po silang tutulong sa gobyerno natin. Bukod sa mag-asawang Luna, pumunta rin sa DOJ kanina ang kasambahay daw ni Amalillo na si Araceli Julian na nagsumite na rin ng testimonya sa DOJ panel. Sa January 4, ireresolba na ng DOJ panel ang 5 naunang reklamong inihain laban sa mga opisyal ng Aman Futures Group. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Malaysia si Amalillo. Sa isang mensahe sa YouTube, ipinangako ni Amalillo na mag-uumpisa siyang magbayad sa mga investor sa February 2013. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.